Brothers, welcome sa ating episode 3 ng Underbone Cab Series. So nandito tayo ngayon sa Honda Motorista Motors. Dito yan sa Lower Calaclan National Road, Olongapo City. So again, bago tayo mag-start, no, pakita muna natin yung promo nila dito sa Lazada. Meron silang get your cash voucher at 50% off. Now, pagka ito po is something to do pagka kukuha po kayo ng motor through Lazada, no, doon po kayo magda-down. So meron po mga step by step doon at application kayo para makapag-avail kayo ng motor using sa Lazada apps and then papuntang Wheeltech. Ayan. So ngayon mga brothers, ang pinakalalakaran natin dito, yung pinakaiikutan natin, yung isa sa mga iconic na underbone motorcycle. Yan po yung XRM 125, no? This is a 2019 po na model. So wala pa sila ritong latest version ng XRM. And also sabi sa akin ng mga sales executive dito, hindi na kasi ganun kabenta yung mga underbone motorcycle dito sa Olongapo ng Honda kasi more on nakakapag-release na sila o more on mabenta na po ang motor ng Honda dito pagdating sa scooter. Yan nga po kasi yung Click and also yung Beat. But again, syempre ipopromote pa rin natin yan. So bago tayo mag-start mga brothers, nais ko po sanang i-shoutouts at pasalamatan ng ating sponsor. Yan po ang Lazada Surfy Motorcycle. Kung naghahanap po kayo ng motorcycle parts and gear, bisitahin nyo po ang kanilang shop sa Lazada. Nandyan na po ang link sa description ng ating video. So wag na natin patagalin. Lark, introhan mo na. Okay. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, body design, no? So noong pa man, I think around 2000 pa lang, binata pa ako, virgin pa ako. Nakikita ko na tong XRM. Mabenta ito lalo na sa mga Indiano o sa mga Bombay na maniningil ng pautang. Ayan. So itong XRM, dati na to, no? So dati siniseta pa ito para gawing isang drag bike at maraming henete ang humawak sa motorsiklo na ito dahil maganda yung yung pinakaunang generation na nilabas nito. I think gawa ata sa Japan. Pero ngayon syempre yung XRM, yung Honda pala, meron na pa kasing factory sa makina. So doon na po mostly ginagawa yung mga parts and assembly line, no, pagdating sa mga motorsiklo na low displacement ng Honda. Pero again, yung design, yung engineer niyan galing pa rin sa Japan. So itong motorsiklo na ito mga brothers, no, hindi kasi naman lahat pagdating sa underbone cab street ang takbuhan. Yung iba kasi dumadaan sa mga malulupa o sinasabi nating off-road na daanan. So itong Honda XRM dinisign ito ng Honda para sa ganun na takbuhan mga brothers, sa mga ganung daanan. So tawag po dito is a dual sports motorcycle in underbone category. Makikita naman natin yung kanyang gulong, ayan, maipin, and also yung taas ng suspension niya, especially pagdating dito sa harapan, malaki yung gump, no? Kasi nga idadaan mo to sa mga malulubak na daanan, no, sa mga off-road, no, mabubuhangin, ayan. And also kung mababa ka lang, hindi mo kaya magmaneho ng enduro bikes, pwede sa'yo ito dahil ito may ganung touch o may ganun yung datingan niya. Ayan, so by the way, this is a black with the green na color, no, and also meron siyang sticker na white, red, and black, and also meron siyang letterings na pula na XRM. Yan, no? So 2019 po ang model na ito, pero ito po is PGM-FI na po, no, fuel injected na po ito na underbone motorcycle. Ayan. So mostly naman yung mga sa inyo, alam nyo na kung ano talaga yung pinaka-design ng XRM Ayan. So wala na tayo masyadong pag-uusapan dyan dahil ito isa sa mga iconic ito pagdating sa ganitong larangan. So inspeksyonin na natin siya ng malapitan mga brothers on the wheel. Okay mga brothers, syempre kaha muna tayo. Upon checking mga brothers, Honda ito no. So pagdating sa quality ng fairings nila, hindi ito papatalo, no. So maganda yung mga plastic na nilagay dito ng Honda, no. Maganda yung pagkakarupok niya mga brothers. So hindi ito basta-basta
mababasag o magsha-shatter, no? Kasi yung ganda yung lambot niya for the absorption ng impact, no? Magmula dito sa itim sa side fairings dito sa ilalim ng upuan, dito na sa pinaka parang taas ng bahagi ng makina, maganda yung plastic niya, no? Tapos dito sa front fender niya, no? Ayan, no? Matutupi lang ito. So pag ito nabangga mo o na tutukod lang ito, tutupi lang. Ayan, no? Tinutupi ko na mga brothers. So masasabi natin na quality talaga ang mga fairings ng Honda Motors. Yeah, boy. Yan, magmula rito sa headlight cowling niya. May sticker pa ng FI dito sa taas. And then meron dito maliit na logo ng Honda. Yan naman yung trademark nila eh. And then eto, makikita natin yung kanyang headlight. Maliit lang naman. Kasi datingan nito mga brothers parang enduro eh. Ganito lang naman yung mga headlight ng mga enduro bikes eh. Yung mga dual sports, maliit lang naman. And then yung socket na ginamit dito is BA20D. No, correct me if I'm wrong. And also, wag kayo mag-worry mga brothers. Pwede nyo naman yan i-upgrade ng LED na mga aftermarket. And also, wala na siyang park light. Yung turn signal lights niya mga brother, hindi po ito flexible. No? May bracket po ito na bakal dito. Ayan. So, matibay naman. Yun lang, no? Hindi siya, pagka natabig mo, pwede ka masakta, no? Pwedeng maano itong pinaka-housing ng turn signal lights mo. Ayan. Valve type po yan. So sa gulong, disc brake po ang harapan nito pagdating dito sa front tire niya. And also pagka Honda gumagamit din ng Nissin caliper, which is good thing, magandang caliper ito pagdating sa preno. And also yung suspension niya may kahabaan dahil ito isang dual sports motorcycle. And tama naman, hindi naman manipis at hindi naman din kakapala, no? Parang standard issue lang sa isang underbone motorcycle. Pagdating dito sa gulong, makikita natin na ang gulong niya is maipin, no? Pagka ganito po yung style o threads ng gulong, masasabi po natin na pwede po itong tumakbo sa patag na daan at pwede rin po itong, what I mean, sa konkreto na daanan, and pwede rin po ito sa mga malulupang daanan, no? Hindi kayo basta-basta madudulas. And also, ang brand po nito is sa MVP, no? With the Japan technology, pero dito po yan made sa atin. Ang size po niya is 2.5 by 17 inches na tube tight. Alright. So, lipat na tayo dito sa kabilang side. Makikita natin dito yung pinaka tambucho. Pinaka kanyang busina, maliit lang naman, pero pwede mong palitan niya ng mga aftermarket na compact horn. It's up to you kung gusto mo pa na mas malakas. Tapos yung fender dito sa likod, bahagi ng front fender is naka-extend, no? So hindi basta-basta mapuputikan yung pinaka head ng iyong makina. Ayan po yung head ng makina niya, no? Naka horizontal po yung pinaka makina niya, nakahiga. No, hindi kagaya sa mga bare-bone na nakatayo. So ito yung pinaka chassis number niya. Kung magpaparehistro ka mga brothers on the wheels, diyan po yan, i-stencil. Ito yung pinaka side fairings niya, yung pinaka parang palikpik ng XRM. Ito yung pinaka iconic niya kasi, no? So okay yung plastic, no? Quality. Yung sticker, wala sa pinaka top coat, no? So pwede po ito matanggal o pwede nyo po itong tanggalin. It's up to you. Pero maganda naman, bumagay naman dito sa pagkaka-green ng fairings niya, no? Hanggang dito may nakalagay na dirt, no? Ayan. So dito tayo sa bandang gitna pa. So dito makikita na natin yung pinaka right side ng makina ng XRM. Ayan, to plastic ito mga brothers kasi para hindi ka basta-basta mapasok, parang protector ito. Tapos may logo dito ng Honda. Ayan. So ito pa, yung spark plug, may cover din dito para hindi basta-basta madumihan at makover sa mga putik o something na basa. So ito yung lagayan kung mag-change oil ka mga brothers. Ayan, ito yung kickstart. Hindi sayang, no? Walang goma dito, no? And then madali lang din naman i-engage at titiklop. Yan, kinakamay ko pa lang. Ito yung tapakan ng ating pinaka-rider. Tama lang naman, no? Para sa mga paa ng mga Asian, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Ito yung preno sa likod, ito yung tapakan, no? Tama lang din naman, no? Maganda tapakan. Ito kinakamay ko pa lang, no? Hindi pa na-adjust, ha. So pagdating dito, yung extension ng pinaka-putres mga brothers, maganda yung nilagay ng Honda. Aluminum po ito, and then may cover pa ng plastic dito. At stylish naman yung pagkaka-design nila. Ayan, no? May pinaka parang protection pa rito para hindi mapunta yung paa natin dito sa shock o mapaso dito sa pinaka-tambucho dahil yung muffler guard niya chrome na mahaba, no? Protection po ito para sa ating back ride at sa ating rider. Ayan. So, ang ginamit na tornilyo, Allen bolts na rin na stainless. Tapos yung pinaka kulay ng kanyang tambucho okay na makapal naman na flat black, no? High temp po yan kasi pagka mga pintura ng tambucho, high temp po dapat yan. May logo rito ng Honda.
dito sa tambucho, sa bandang taas. And also pagdating dito sa likod, makikita natin yung suspension niya na non-adjustable po. Dual shock po ito mga brothers. Ayan, mamaya i-try natin yan kung maganda yung laro. Pero ngayon, ikutan muna natin. So yung likurang bahagi ng gulong is gumagamit pa po ng drum brake. Ayan, nandyan yung adjustment. And also, ang size din ng gulong niya rito sa likod is 2.5 din po. MVP rin ng brand. And same lang din ng treads. Ayan, oh. So kung magpapalit ka, maganda, palitan mo pa rin siya ng dual sports. And then pwede mo pa lakihan kasi maganda, laki pa ng space dito. Ayan, oh. So hindi basta-basta sasabit yung gulong mo kahit maglaki ka pa. Okay, so dito sa likod, yung pinaka fender niya, mahaba yung dinesign dito ng Honda, which is good para hindi basta-basta mapuputikan yung likurang bahagi ng motor mo, and also hindi rin naabutin yung pinaka backrider mo. Yung lagayan ng plaka nandito, so wala siyang separate na ilaw, umaasa lang yung ilaw ng plaka dito na sa mismong taillight. And also yung design ng taillight nito, isang housing na lang sila kasama ng turn signal lights na bulb type. Yung taillight bulb type din mga brothers, no? So yung malaking plaka, aba, kasya pa rin. Alright, talaga naman, pwede kahit masagwa. Hoy! Bastos ka! So nandito na sa kabilang side mga brothers, makikita natin dito yung isa pang piraso ng kanyang shock. Yan, again, non-adjustable po yan. And also yung pinaka guard ng kanyang fender, plastic lang din, and also may absorption naman, no, sa impact. Ayan, no, nalalaro lang siya. So hindi po ito basta-basta mababali, tutukod lang po siya. Okay, so yung sprocket niya po is 38 po ang teeth dito sa likod. Sa harapan mga brothers, hindi natin makikita, pero maglalaro lang yan sa mga 13 o 14, 15. Doon lang po yan. And also sa mga owners ng XRM, humihingi ako ng tulong. Ano po yung stock sprocket nitong XRM sa harapan? Help me! Para malaman at magka-idea kami, lalo na sa mga bibili pa lang natin na brothers on the wheels dyan. Alright, salamat. At dahil dyan, maraming salamat. So may sticker dito ng Honda. Ayan, flat tapos pagdating dito gloss, okay pala, no? Okay din. Tapos may 125, no? So ito yung bukasan ng upuan kung magpapagas kayo o maglalagay kayo ng gamit. Pero sad to say, hindi natin mabuksan dahil wala rito yung susi, no? So hopefully makahanap tayo sa YouTube o Google o Facebook ng anong itsura ng picture ng compartment nitong XRM para magkaroon tayo ng idea mga brothers. Okay? So nandito pa yung pinaka-extension ng footrest mga brothers. Ganda talaga. Isa ito sa mga nagustuhan ko, no? And okay din naman itiklop yung pinakatapakan ng ating backride. Madali lang din naman itiklop. And etong tapakan dito sa pinakaunahan sa ating rider, hindi natin titiklop mga brothers. Fix na po ito. Tapos yung kambyuhan niya, walang pintura, galvanized lang na baka lang nilagay dito. Lahat naman galvanized. Pero ito, what I mean, wala po itong pintura, no? So front po itong karoon ng kalawang, no? And then may rubber dito sa pinakakambyuhan niya. Side stand, okay naman i-engage. Ayan. Ito yung pinaka center stand. Nandito tayo ngayon sa kaliwang bahagi ng makina. Maganda yung pagkakapintura ng makina, no? Yung parang metallic black niya. Makapal yung pinaka pagkaka-top coat. No? So hindi basta-basta ito kakalawangin at pang matagalan. Ayan. So yung fender niya dito, okay din. Quality. Mga tornilyo na nilagay mga brothers, stainless na po, na screw type. So hindi basta-basta kakalawangin. Alright. So ngayon mga brothers, nakaikot na tayo sa babang bahagi ng motorsiklo. Ngayon naman, i-check natin ang seat cover, seat height, and also yung pinaka-cockpit nitong XRM 125 ng Honda. So tara! Okay mga brothers, yung seat ang ating check muna dito. So masasabi ko sa seats, maganda at makapal. Quality ang nilagay dito ng Honda. And also yung texture niya, I think pag sinakyan natin ito, hindi tayo basta-basta dudulas. Tapos pagdating dito sa gilid mga brothers, na iba yung texture niya parang sa mga upholstery ng mga sasakyan, no? Na masasabi ko, tsaka makapal talaga. Yung lambot ng foam niya, tamang-tama. Magandang lambot, komportable. Ayan, pinipisil ko pa lang at inihimas-himas ko. Medyo madumi nga lang dahil old stock na ito dito sa Honda Olonga po, no? Tapos yung seat niya mga brothers, I think masasabi ko na hindi ito kalaparan. Makipot po siya. Kaya pagka siguradong umupo tayo mamaya dito sa XRM, lalapat yung ating paa dito, no? So buksan na natin mga brothers para makita natin yung pinaka-ilalim. Wow! So ayan pasensya na mga brothers madumi lang, but at least mayroon tayong idea. So nandito na yung lagayan ng kanyang battery mga brothers, and also napansin ko isang dangkal lang yung kanyang compartment pero malalim, no? So ibig sabihin mga brothers, marami tayong mailalagay pa rito na gamit, no? Pwedeng pagsamahin yung kapote, bottle of water,
tools and some documents kung naglalagay ka, and kung ano-ano pa nakakasya dito. Ayan, so mga essential, no, pagka nagra-ride tayo. And also meron siya ditong edge guard na rubber para maganda yung pagkakasealed ng compartment natin na hindi basta-basta maabuti ng tubig. And also meron ditong hook para sa ating mga helmets. Yan po yan, lock po yan, no, kabilaan yan. Okay, so ito yung pinakabukasan ng kanyang tangke. Madali lang din naman. Ayan, buksan, and also madali lang din naman ibalik. Etong wire na ito yung pinaka-sensor ng pinaka-sensor papunta doon sa gauge panel para makita mo kung ano na lang ang level ng iyong gasolina. Chassis number. Nandun na pala kanina, tinignan na natin. Ito yung grab bar niya. Yung grab bar niya, tama lang naman, no? Hindi naman kahabaan at hindi naman kalakihan. Pero, yan, no? Hinahawakan ko mga brothers. Okay naman din hawakan. At least meron kang grab bar para sa ating magiging back ride. Alright. So, sara na natin. Alright mga brothers, bago natin yan upuan, tignan muna natin ang kanyang posisyon pagka naka-side stand itong XRM 125. So masasabi ko, tama yung higa, tama yung kanyang tindig. Hindi alanganin. At saka check natin yung pinaka-side stand niya kung hindi ba alanganin yung pinakalalapat sa kalsada. O ito, ayan, nakapasok. Dapat yan ganyan mga brothers, hindi siya nandito. Dapat yan naka-forward o nakapasok dito para hindi basta tutumba ang ating motorsiklo at magkaroon ng damage. Ayan, lalo na pagkapasubsob o paahon yung ating pagsa-sidestanan o paparkingan ng ating motor. Ngayon, kung pagka ganun mga brothers, tip ko sa inyo, center stand nyo na lang o maglagay kayo ng kalso para safe ang ating motor. Tsaka kambyuhin nyo na rin. Ayan. Okay? So tara, sakyan na natin mga brothers. Okay, ito na. Moment of truth. Ayan. So sabi ko nga mga brothers, yung upuan ng XRM makipot lang. Kaya makikita nyo, may tingkayad ako mga brothers, pero almost 1 inch or 1.5 inch na lang. Ayan, makikita nyo na 5'5" lang po ako kasama yung sapatos na lapat na ang aking paa. Ayan, madali ko siyang ma-manage, no? So pagka ganito, mas mataas ang iyong riding confidence. Pag pumunta pa ako dito sa unahan, ayan, lalo ng lapat. Ito na, lapat na mga brothers. Sa unahan na ako. And also yung seat cover niya, hindi madulas, makapit po, no? Nakamaong po ako ngayon, no? So masasabi ko na hindi tayo rito basta-basta maiipitan ng ating mga yag balls. Ayan, at saka hindi tayo uusad sa mga biglaang arangkada o preno, di ba? And also mahaba yung upuan, so pwede pa akong umatras, lalo na sa mga matatangkad dyan, may space pa kayo sa likod, and also sa inyong back ride. Okay? So dito naman tayo sa pinaka handlebar niya. Yung handlebar niya, ang una kong mapapansin dito, malapad siya. No, of course, this is enduro bikes, and also may support yung manibela rito para sa iyong off-road. Ayan. So ito maganda ang iyong mobility o maneuver dahil malapad ang iyong handlebars, no. Pero syempre pagka mga singit-singitan medyo ingat na lang kasi medyo malapad siya. Tapos ipapasok mo pa yung side mirror mo, no. So para hindi ka makasage. Pero yung handlebars tamang-tama dahil isa itong dual sports motorcycle. Okay? And also yung turn niya malaki rin, so hindi ka kakapusin sa mga manubra, no, sa mga makikipot na daan. Ayan. Tapos yung front suspension, maganda yung laro, malalim, which is good para talaga sa mga off-road riding. Ayan, maganda maglaro. And also dito sa likod, okay din yung suspension. Ayan, masasabi ko na pag ito sigurado pinatakbo mo, maganda ang suspension nito kahit mapa-offroad ka pa. Okay, so ngayon naman i-check natin yung mga switches dito sa cockpit niya. Ayan, so dito sa kaliwa, yung handle grips, okay, kakaiba yung style, parang classic, and also malambot hawakan. And also may space pa rito ng almost 1 inch para sa mga malalapad na kamay. Yung end-bar na ginamit dito is bakal na po, which is good thing para kung may patutumba mo yung motor mo, ito lang yung madadamage, madaling magpalit, mura lang. And also meron itong pinaka handguard, no? Yan po yung style ng mga enduro bikes o dual sports bike, no? Ayan, meron pa siyang handguard. And also wala na po itong lever, no? Dahil this is a semi-automatic motorcycle, no? Ito yung low bin niya, yan yung high bin. Ito yung low bin. Pag naka-push up,
high beam siya. Pag switch mo naman, high beam, tas ito low beam. Puta, kakalituhan na. Left tsaka right, madali lang din naman pindutin. Ito yung horn sa pinakailalim, no? Pagdating dito sa gitna, makikita natin yung kanyang susian. Ordinary lang naman, nandyan na rin yung pinakalock ng manibela. Tapos ito yung gauge panel niya, which is analog lang naman, pero kumpleto naman sa Ricardos yung mga indicators na kailangan natin sa pagmamaneho. So dito sa bilog, o dito sa pinaka parang main niya na gauge, makikita natin yung speed meter na sagad na hanggang 160. Tapos ito yung pinaka trip meter, kilometers per hour po yan. Okay? So dito sa taas, makikita natin mga brothers yung kanyang high beam, left and right pinagsama na lang. Okay lang naman dahil ipisinama nila dito yung engine check, neutral, and also yung gear indicator na hanggang kwarta. Pinaka fuel gauge panel mo nandito, and also katabi na rin yung logo ng Honda. Tapos meron pang letters dito na PGM FI. Alright, fine naman yun. Pati yung pinaka cowling niya rito, medyo natakpan konti yung pinaka gauge panel mo, which is good, no? So ito yung pinaka riser, okay din naman, color black yung tornilyo. Ayan, no? So hindi basta-basta kakalawangin. So pagdating dito sa kanang bahagi mga brothers, papansin nga kagad natin dito yung quick throttle niya. Ayan, no? And also yung handle grips, ganun din yung approach, kagaya sa kabila, komportable hawakan at malambot. Ito yung pinaka end-bar mo, bakal po yan. Ito yung brake lever para sa preno sa unahan, okay din naman pisil-pisilin at piga-pigain. Also nandito rin yung handguard mo. Ayan, na-adjust to pwedeng paganyan yan Ayan, paganyan siya. Pagka ganyan, nagbibigay dual sports look o enduro touch ang iyong motorsiklo. Okay. Basta mga brothers, tapos na nating ikutan itong XRM 125 at hopefully mahunting natin dito sa Olongapo ang isa pang iconic na model nila, ang Wave na 125. Alam ko F5 version na rin yan di ba? So alamin natin yan mga brothers. So again mga brothers, ano ang inyong masasabi sa motorsiklo na ito? At syempre yung mga owners, mag-ingay naman kayo, no? I-comment nyo kung ano yung mga na-experience nyo sa XRM over the year. At saka itong motorsiklo na ito mga brothers, marami na itong napatunayan, no? Noon pa, no? So gotta say na ito ay isang recommended na motorsiklo sa ganitong serye, no? Okay. So mga brothers, wag muna kayong aalis. Ipopromote ko muna ang ating mga sponsor. Okay. At dahil dyan, salamat and cheers. Bye. Have a great time. Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Art ng Sort Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!